nagbigay po ako ng 1,000. Kala ko po, account consultant ang gagawin lang po is papers. Hindi ko pa akalain na ang gagawin po namin is mag-invite ng mga tao. Yung 1,000 daw po na ibinayad namin, para po daw sa health card with insurance daw po yun. It's a violation, ma'am, na ang permit should be posted sa establishment. Malabas po wala kayong permit. Meron po. Nasaan po? Nag-operate po kayo. Okay, hindi yan tinatago po, ma'am, ha? Pag sinabi ninyong meron, nasaan po? Ganun lang po kasimple. Mahigit 2.4 milyon ng mga Pinoy ang walang trabaho sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sila ang target ng iba't ibang grupo ng mga dorobong nagbibigay ng trabaho kuno na nahulog sa aming pitag. Lumapit sa bitag sina Helen Marceliano, Brenzel Sain, Roderick Nople at Christopher Consolacion. Sumbong nila, ginuyo sila ng ahensyang inaplayan nila ng trabaho, ang Assure Health Card Marketing. Nakita ko sa post nila, ang hiring nila po doon, office staff, cashier, and secretary and manager. Pinapunta nila po ako sa company nila. Tapos nung pumunta po ako, may initial interview. Okay naman sila kasi more on personality, magaling siya maging sales talk. Pwede kayong ma-promote ng mabilis lang. Pwede kapag na-promote kayo, mas tataas na yung income ninyo. Yung may orientation, may sinasabi sila na basic salary, tapos yung mga, yung mga bawal sa company nila. Tapos nagtaka po ako dun sa sahod, bakit ang laki ng sahod nila. Tulad ng mga lehitimong kumpanya, bukod sa interview at orientation, pinag-exam din kuno ang mga biktima. Laking gulat nila nang singilin sila ng Assure ng 1,000 pesos bawat isa. Mandatory raw ito para matanggap agad sila sa trabaho. Nagtanong din pa ako kay Sir Dio, Sir, ano po yun sa 1,000? Sabi sa akin, sa insurance daw po yun sa dental clinic. So, doon pa ako nagbayad na 1,000. Tapos may napirman pa ako na kontrata, lifetime job daw po yun. Pero matapos makuha ang pera, ang pangakong trabaho naglaho. Kasis ka lang na applicant, interview. Kasi sa nila kasi, ang role nila doon, kapag may na-invite ka ng tao, ibig sabihin may 300 ka. Tapos ikaw nag-evaluation, may 80 pesos ka. 380 yung sahod mo. Kung yung na-invite mo, nag-requirement siya na 1,000, may 300 ka. Ako po ay nag-invite na applicant na 5. Nagbayad sila na 1,000. Pero wala po ako natanggap kahit piso sa company namin. Isang undercover operation ang ikinasa ng Bitag Investigative Team sa opisina ng Assure Health Card Marketing sa Quezon City. Pagpasok pa lamang, nakahilera na ang mga tauhan ng kumpanya habang nag-i-interview ng mga aplikante. Wala pong experience. Up to 500. So, first time yung mag-apply. So, ano po ang full-time kayo or part-time? Full time. Ano mga position? Pagkagaya po, automatic po, kaya doon ako, meron na po akong dental for a year po ito. Makukuha agad yan. Once na ano po kayo, ma-hire po kayo, automatic po. Kasama sa requirements na isasubmit nyo, aside doon sa mga hinihingi po, hindi sa solicitation, 1,000. Tapos ipaprocess na yung card po. Huwag sabihin 1,000 muna bago i-hire. Hindi, i-hire pa na kayo. Ano yung magagamit agad yung card? Opo. Pero kung yung mga accredited dental clinics ko sa akin, malaki. So pwedeng gamitin. Nationwide daw. Nationwide siya. Ang ibang aplikante naman abala sa pagkuha ng exam. So number 1 guys is yung DH. So ano ibig sabihin ng DH? The meaning nito is yung division head. Okay? Next is yung
AS. AS guys is yung account supervisor. Okay. Next is yung AC. O yung account consultant. Okay. Last is yung city or yung company trainer or speaker. Pinasa po ako nila sa posisyon na account consultant. Pero di ko pa akalain na ang gagawin po namin is mag-invite ng mga tao. Para po kami, kumita po kami kasi kung di po kami mag-invite, wala po kami sasahurin. So yung product and services ng company guys is ito. So dental services, hospitalization, insurance. So yung insurance is non-life at saka life. Okay? And then memorial services. So yun yung mga product and services ng company. So di ba Assure Health Card Marketing, so health card meaning sa health services tayo. So ito guys, yung tinatawag namin Y-Saver. So itong Y-Saver na yan guys is combination na yan or meron na yung tatlong package. So triple package na yan kasi meron niya na yung dental, personal accident insurance, okay, and then medical reimbursement. So ito guys, ang halaga nito is 700 pesos. Meron kasing gano'n na pwede nga nagbibigay sila ng peking card or kung hindi man tamang card pero ipinapagamit sa iba, that's fraud also. So kung may mga ganun po, iparating nyo kaagad sa amin. Maya-maya pa, nag-umpisa ng kumubra ng pera ang mga dorobo. And yung dental examination nyo guys, worth 1,000 pesos. So yun yung i-relate nyo. Para sa dental examination nyo, ito lang yung kailangan ninyong i-ready. And then, valid na yan sa loob ng isang taon. And then, hindi mo na yan ulit-ulitin. So meaning, one-time requirements lang yan. Matapos makapaningil, ipinaliwanag sa mga aplikante ang tunay nilang modus, ang networking. Dito, ang puhunan dyan is yung kapal na mukha at saka tibay ng loob. Kasi pag wala kang kita, di ba? Sabi po nila, kami daw po yung mag-invite ng isang tao, tapos pag hindi kami makadala ng aplikante, wala kaming makikita, wala kaming masasahod, wala kaming commission. Yung modus operandi nila dyan, mukhang pumapatak yan sa networking. Mukhang illegal ang ginagawa nila. Dahil kung hina-hire sila, dahil makakapagbenta sila, para ako maging empleyado, ako ay magbebenta. Ay illegal yan. Kung wala sila lahat ng required permits and licenses, they're operating at an illegal level. Ang basis nila ng lahat ng kanilang ginagawa ay lahat illegal kung walang permiso galing sa gobyerno. Ito, ang puhunan dyan is yung kapal na mukha at saka tibay ng loob. Trabaho kapalit ang pinagbayarang dental health card. Dagdag kita raw sa tuwing makakapag-imbita ng iba pang kukuha. Etong panlolokong na idokumento ng mga bitag undercover sa tanggapan mismo ng Assure Health Card Marketing. Umpisa pa lamang, duda na ang bitag investigative team kung may pakinabang ang binebentang dental health card. Sinubukan ng bitag gamitin ito sa mga accredited clinic kuno ng Assure. Yun, kaya tuwing may pasyente kami galing sa ibang health card, kinaklarify namin, yun yung approval number na tinatanong namin. Oo, yun ang mahirap kasi. Paano na kami babayaran? Ayun lang kung anong policy nila talaga sa totoo lang. Tumatanggap pa kayo? Hindi, doon mo eh. Hindi nyo tinatanggap eh. Hindi. Tinatanggap po kayo ng card na gano'n? Hindi po. Ito lang po yung mga wifi. Okay.
Hindi talaga ako accredited. Wala talaga akong pinirmahan sa kanilang kontrata na inaccredit ako. Yun yung problema ko. Hindi lang ikaw ang una nagpunta dito eh. Parang pangatlo ka na. Kumpirmado, peke ang pinabayarang dental health card sa mga biktima. Under sa ilalim ng ating batas kasi kahit ang pagpapamedical clearance, bayad ng ng employer eh. In essence, ang ating labor code ay protection sa manggagawa. Halimbawa, kung maghahanap ka ng trabaho, dadaan kasi tinatawag nating medical clearances. Bayad yan ng employer. Hindi yan pinahintulutan ng ating batas sa paggawa. At hindi pahintulutan ng Department of Labor yan. Nag-iiba din ang kanilang mga approach. Kasi kung nahuli sila kahapon, nabuking sila, mag-iiba naman ang pamamaraan ngayon. So, ito ay continuing collaboration dapat ng publiko. Kami ay makikipag-coordinate sa ibang sangay ng gobyerno para hanapin namin ang sino ang susukol sa kanila. Sino ang magsasabota nitong mga practices na ito. Sinilip ng bitag ang record ng Assure sa Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Quezon City. Walang permit to operate ang bogus na kumpanya. Walang business permit na pinakita. So ang operation nila actual marketing dental services insurance. Nagulat ako. Sumulat pa yung Assure at sinabi nila na may permit sila. When in fact, they just validated that they are operating without permit. Tomorrow, susulatan na namin to ng cease and desist. Pag hindi sila nag-react by Wednesday, Thursday, pwede na natin isara. Bukod dito, nadiskubre ng bitag na mali ang address ng business operation ng Assure. Kasama ang BPLO, pinagplanuhan ng aming grupo pasukin ang bogus na kumpanya. Tayo para malaman natin kung meron ba pero bigamit natin ng mga sa target area. Sa bill lang, pare. Hindi pa pirmado. Okay? We're here to inspect the permit. Okay? Ito yung mission order namin, ha? Palabas kung wala kayong permit. Meron po, bali. Nasaan po? Pag sinabi ninyong meron, nasaan po? Ganun lang po kasimple. Sa Ordioro building po kami. Kasi ikaw po ang palagay po namin dito ng contract of lease. Okay. Pwede ko bang mahiram yung contract of lease? Uuwi ko lang ng permit, pero mga Xerox lang kasi hindi ko natin. Sige po. Kasi iuwi ko lang po kasi nung last time. It's a violation, ma'am, na ang permit should be posted sa establishment. Mag-operate po kayo. Okay? Hindi yan tinatago po, ma'am, ha? Yung makita. Ma'am, lumapit din po kasi sila sa BITAG, tapos nilapit po namin sa Munisipyo. yung kaso. Marami po kasi complaints na nagpadala sa... Hindi pa live. Recorded pa lang. Kasi biglang Nire-require nyo sila na mag-hire ng applicant, pero kailangan nila magbenta ng health card na worth 1,000 pesos. I-explain nyo ngayon, ma'am. It's not worth 1,000 pesos. It's a part of requirement. Kahit saan po entity ng marketing, pero po talaga tayong tinatawag na parang accreditation. Ate, kumusta yung card te? Nagagamit ba? Na-try nyo lahat? Na-try ko po yung health card na to, pero sabi po ng clinic is hindi daw po accreditable. Kasi po, yung Assure daw po, sinungaling. Dahil sa mga reklamong patong-patong na paglabag, tuluyan ang naipasara ang Assure Health Card Marketing. Ang una kong paalala sa kanila, itanong nyo kung may dole registration ba sila. Pangalawa, kung may DTI permit sila, may business permit ng local, ng mayor, LGU. Pag nakita nila ang mga yan, immediately may impression tayo na legitimate business yan. Pero kung wala silang may papakita, kundi isang kwarto lang,
may mga typewriter, may mga computer, lalo na kung wala. Mag-ano kayo, magtanong-tanong, magduda na. At ang mas mahalaga, ang mas mabilis dyan, tawagan nyo kami. Ang mga naipakitang mukha ng mga inarereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.